Welcome to OFW Runner, day 108. This is JP Adena. Today is April 17, 2017, and my question for you today is, in your life, what is your greatest asset? Sa buhay mo, what is your greatest asset? Yan po ang topic na sasagutin natin mamaya. And for those of you who just tuned in, this is my new day's resolution. My version of a New Year's resolution wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. And I'm taking a video of it to inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. I'll see you up the mountain. I'm going here with my baby up the mountain. See you. Hi everyone, welcome back, and we are up here in the playground. Let me show it to you. There you go. There's my baby. And here's the playground. There you go. And let's answer the question. The question is, in your life, what is your greatest asset? Say hi. Hi! Hi everyone. What is your greatest asset? Okay, for me, the greatest asset, malalaman mo yung greatest asset if you compare it to the other aspects of your life or other parts of your life, right? For example, how do you know something is beautiful if you don't know that, if you can't compare it with other people, right? For example, magkakasama ang lahat ng mga pangit. Walang ginawa si Lord na pangit, ha? Pero for the sake of example, may ginawang si Lord na mga pangit. Tapos nasa isang bundok sila. Tapos wala silang hindi sila nakikihalubilo sa ibang tao, right? So sa kanila, yung itsura nila, yun yung normal, right? So ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ang definition ng pangit at maganda. Kasi yun yung normal sa kanila. Mayroon joke sino to? Si Vice Ganda sa movie niya. Sabi niya, depende lang yan sa katabi. Walang ginawa si Lord na pangit or maganda. Depende lang yan sa katabi. Tapos yung katabi niya pangit. Yeah. So, yung sabihin, mas pangit sa kanya. Yun yung context ng kwento. Mas pangit sa kanya. So, gumaganda siya. Tapos pinapaligiran niya, ang hinahire lang niya sa kumpanya niya, Petrang Kabayo to. Ang hinahire lang niya sa kumpanya niya, mga pangit lahat. Pag merong mga gwapo or medyo maganda ang itsura, hindi niya hinahire yun. Kasi, pag nandun, pinaliligiran siya ng mga mas pangit sa kanya, gumaganda siya. Right? Tapos, nakakatawa kasi tawang-tawa ako sa joke na yun. Sabi niya, kaya yung kakilala niya, sabi niya, kaya diyan ka lang sa tabi ko. Para lagi makikita ang kapangitan ng katabi niya, so aangat yung kanyang mas hindi pangit. So nagmumukha siyang maganda. Right? So, to answer your question, what is the greatest asset in your life? Para sa akin, the greatest asset in your life is your setbacks, the failures in life, all the things that you think are not beautiful in your life are the greatest assets in your life. Kung naaalala nyo yung pinaka yung umiiyak kayo, naghahagulgol kayo, tapos hindi nyo alam kung makakaya nyo pa, hindi nyo alam kung kaya nyo pang mabuhay, that is the greatest asset in your life. Yung mga times na parang hiyang-hiya ka na humingi ng tulong, that is the greatest asset in your life. Yung mga time na wala kang mukhang maiharap sa kanila, that is the greatest asset in your life. Bakit? Sapagkat in comparison to all the beautiful things in your life, umaangat, nagkakaroon ng meaning ang beautiful day sa'yo sapagkat na-experience mo ang worst day. Nagkakaroon ng deeper appreciation sa isang masarap na pagkain kapag nakataim ka na ng hindi masarap. Let's make it more relatable. Mas sumasarap ang isang pagkain kapag gutom ka. Right? For example, matagal kang hindi nakakain ng Jollibee. Right? Dahil OFW ka. Pagdating mo sa ibang bansa, tapos may Jollibee, may bagong bukas na Jollibee. Ang sarap ng Jollibee na yun. Grabe. Sobrang sarap niya. Pero, hindi mo na mararamdaman yun
kung hindi mo na-experience yung wala. Right? You will have deeper appreciation nung meron ka kung manaramdaman mo yung pagkawalan mo. So the greatest asset in your life are the ones, or the setbacks, the failures, the ones na kinahihiya mong mga araw. Yun ang greatest asset in your life. Alam mo bakit? Sapagkat hindi ka matututo humarap sa mga tao. Lalo, madali nang humarap sa tao kasi nagawa mo nang humarap sa tao kahit na doon ka sa pinakamababang time ng buhay mo. Lumakas ang loob mo. Natuto kang magtanong, mag-ask ng tulong sapagkat kung hindi ka man down ngayon at nag-a-ask ka dahil malakas ang loob mo nung wala ka nung wala ka pa, nung wala kang mapagmamalaki, humihingi ka ng tulong. Right? Ang lakas, kaya mo, kinapala mo yung mukha mo na humingi ng tulong, lalo na ngayon. At kaya mong harapin ang buhay ng mas matatag kasi puro ka na kalyo wala nang kwenta yung problema mo. Kung ang problema mo ngayon ano kaya yung isusuot ko, wala akong maisuot, walang kwenta yon. Bakit? Sapagkat nagkaroon panahon wala ka talagang suot. Na ang problema mo lahat na lang ng pagkain leftover. Right? Lahat puro lang ng mga tira. Ay, ayoko niyan tira. Pero ma-appreciate mo yung tira sapagkat nangyari sa'yo na hindi ka talaga kumain. Pawis na pawis ka. Namumutla ka na dahil hindi ka makakain. Mas ma-appreciate mo na kasama mo yung pamilya mo ngayon sapagkat naramdaman mo nung OFW ka, ikaw lang mag-isa sa kama. The greatest asset in your life are your failures and setbacks. Remember those. Remember how you were able to get out of that setback or failure. Forget the pain, not the reason how or the strength that you had to get out of that situation. I know you can do this. Ito po ang offering ko sa Pasko ng Pagkabuhay sapagkat the resurrection is the greatest story or proof na you can get out of any situation. And that worst situation is the greatest asset. And the resurrection of Jesus Christ and defeating death is His greatest asset. Yun ang pundasyon ng Christian faith. At alam kong kaya mo rin yan. Kaya mong lagpasan kung ano man ang dagok na meron ka ngayon. Just remember the resurrection. At kung kaya kong tumakbo, mag-jog, or maglakad 365 days ngayong taon. Alam ko kaya mo rin.